Hi everyone! Welcome back sa aming channel, Alex Molly TV. So welcome sa lahat at ito, ang subject natin ngayon is actually hindi man subject kundi announcement lang. Subject parang teacher eh. Kaya nga. Ano ba yun? Masasabi natin? Hindi naman announcement slash... Oo, kasi di ba na-comment namin doon sa previous video namin kung ano yung next in case hindi makahanap si Alex ng corporate job. So ito yung plan B. Yan yung pag-uusapan natin. Yeah, so yung plan B, kung sa mga sumusubaybay sa aming channel, alam niyo naman sa ngayon, nagdo-DoorDash ako at saka nag-Uber. Hindi Uber rides, kundi Uber Eats. Yung Uber rides, yun yung tinrabaho ko dahil kasi medyo mabusisi pala yung proseso para makapag-Uber rides, which is yun yung kukuha ka ng mga pasahero at idadrive mo sila kung saan man gusto nilang destination mapuntahan. So, sa wakas, nakuha na rin yung mga requirements at gusto naming i-share para kung sino man yung gustong mag-Uber or mag-side hustle katulad ni Alex. Itong information na to makakapag-guide sa inyo. Kumbaga. Yes. Malaking tulong talaga masasabi ko sa buti na nakita ko na option na makapagtrabaho sa part ng pagpa-resettle namin dito sa Canada. So, without further ado, pag-usapan natin yung mga requirements para sa pagkuha ng Uber rides. Yeah. So, ano ba yung step 1? So, yung step 1, kung bubuksan yung app, makikita nyo dyan, may mga consent sila na mga kailangan nyo i-acknowledge at first para masabi na nagko-consent kayo sa mga policies nila at willing kayong magtrabaho for the platform. In order to be eligible for UberX, kailangan nyo ng Class 4 driver's license dito sa Alberta. Hindi baka iba sa mga locations nyo, kaya nagbabari din yan. Kaya para sa in our case, sa Alberta tong process na to. Ano yung tip mo sa kanila para mapasa nila yung Class 4? Yeah, yun yung isa pa na yung Class 4 na yan, medyo awkward yung dating kasi yung ginawa ko, pumunta ako doon sa registrar, humingi ako ng information in regards to paano makakuha ng Class 4. In order to get yung mga requirements sa Class 4, punta lang daw sa Government of Alberta na website. Pumunta lang doon sa Commercials Driver's Guide at i-download nyo yung pamphlet na nandun. Kung sa tingin ko, kung babasahin nyo itong pamphlet na to, maraming information naman regarding sa pagpakompleto ng Class 4. Pero medyo nakakailang dahil kasi iba yung yung mga questions, kumbaga. Sa actual na exam? Hindi naman sa actual na exam, pero yung kung nakakuha na kayo ng Class 5, magtataka kayo kung bakit kailangan pa ng Class 4 na mga ganun yung mga question para lang makapag-drive ng kotse. So, confusing. Medyo confusing, pero yan yung process nila at yun naman ang ginawa ko. Binasa ko yung pamphlet. In order na mag-ready talaga ako sa exam, may mga test exam ako na nakita sa YouTube na nakatulong talaga yun. So i-share din natin dito para makatulong. Yung gagawin na lang namin siguro, mag-iwan kami ng link doon sa description at para at least sa mga gustong mag-try na ito, medyo madadalian na kayo na mag-navigate sa mga requirements dito. Okay. And then what's the next step? Kung napasa mo ba agad yung Class 4? Thankfully, yun nga, napasa naman kasi... Take 1, nakuha agad. Yung ginawa ko nga lang is, yun nga, kahit isang beses, basahin yung pamphlet na yun. At yung prep exam na available sa YouTube, makakaraos na kayo na mapasa yung exam. So, ilalagay na lang namin yung amount kung magkano yung take ng exam for Class 4? May
may fee siya. Yung condition niyan is allowed naman kayo na huwag kayo masyadong mag-alala dahil kung mag-fail naman kayo, allowed kayo ng retake exam. So hindi ko lang alam kung kung 1 linggo o 2 linggo ang waiting period bago kayo mag-retry ulit. So once na napasa niyo yung driver's license, nakuha niyo na lahat, yun yung kala ko okay na eh. Kompleto na lahat at pwede na makapag-drive. Yung pala hindi pa. Susunod na steps dyan is makuha niyo yung Alberta Driver's Abstracts. So yung na to, dokumento to na nagsasabi kung may mga kung may mga demerits points ba kayo or may mga pending tickets o ano man. Kaya dapat malinis talaga yung driving record nyo kung mag-apply kayo dito para at least smooth yung approval nyo. So once nyo nakuha yan, isubmit nyo lang yun sa platform at tapos yung isusunod nyan is yung background check. Kukuha kayo ng police clearance. So yung ginawa ko para magawa yun, na may mga links na pinoprovide naman dito sa loob ng app na potential na place kung saan yung makakuha to. So, in my case, na-direct ako doon sa talagang police department. At online naman lahat. So, fill up nyo lang yung mga questionnaires, lahat. Tapos, yung mangyayari nun, magpo-push through na yung process nila para bigyan kayo ng cleared background check. So, inabot yun ng mga at least 1 week? Yeah, mga ganon. At medyo natagalan din. Kaya yung process niyan, wala naman talagang determined na timeline. Kaya yun din yung medyo nakakailang kung hindi nyo alam kung nasan na talaga yung steps, nasan na talaga yung applications nyo habang nagsasubmit kayo ng mga documents. So kasi, siguro safe to say 1 month to 1 month and a half? Siguro mga ganun na nangyari. Kasi nga, yun nga, pabalik-balik, tapos may mga naging hiccups. So, mga ganun, expect nyo mga 1 month and a half. Simula na kayo mag-apply dito, malamang may profile photo na kayo. Pero siguraduhin nyo lang na meron kayong available na sa profile nyo para smooth yung Saka yun din yung nakikita na kung halimbawa nag-book ka, diba? At least nakikita mo agad yung itsura ng driver. Yes. So, next one is proof of work eligibility. So, ito yung area na to na hihingan kayo ng either driver's license, passport, mga government ID na mapuprove na work eligible kayo dito sa Canada. So, once na nakakompleto nila... So, sa side naman sa sasakyan, yung mga kailangan naman is yung unang-una na kailanganin is livery registration. So, yung livery registration, yun yung ina-allow, kumbaga, nalalaman na ginagamit yung sasakyan para sa kumuha ng mga pasahero at yun nga, ginagamit na bilang pantrabaho. So, in order to get that, kailangan yung pumunta sa registrar para makakuha ng livery plate. So, yung mangyayari niyan, once na nakakuha kayo ng livery plate, kailangan nyo i-surrender yung existing plate nyo para maswap siya. Once na nakuha na yun, may makukuha nga pala kayo na isa pang exam. Exam na naman. So, nakakailanganin na... sa class 4 meron. Yes. So kakailanganin ipasa din yun at yung exam naman yun related sa mga paano yung halimbawa paano tatratuhin yung mga pasahero, kung halimbawa may handicap yung pasahero nyo, anong potential na pwede nyo diskarte para makipag-communicate sa kanila, yung paano makapag-deal sa potential conflict in terms of galit na client or may nagwawala na client na gustong umangkas sa inyo, kung allowed ba yun or hindi. Yung mga ganun na question ang itatanong dyan sa exam na yan. So parang rights nila and rights mo din. Yes. Para at least may idea in the event na may mga senaryo na gano'n na mangyari, at least may idea na kung paano didiskartehan yung mga
potential problems na yun. Ang dami. Ang daming Ang dami nga, requirements. ito nga eh. Pero ito, sa vehicles nga naman to, di ba? Yeah, pero isipin nyo na lang na gusto nyo to and mapapasa nyo. Yes, So, push through lang push through lang kayo ng push through dahil kasi kung tutuusin, medyo na-disappoint nga ako dahil kasi kala ko driver na ako. So, after the class 4. yeah, so wala namang problema na. Pero ito, meron pa pala extra requirements para naman sa vehicle side. An extra pay as well. Extra pay, yes. Ilalagay na lang din namin yung price. Kasi hindi ako masyadong nagpo-focus dyan dahil sa trabaho ako, sabi ko bahala na siya. Yun nga, kaya anin ko na lang, hanapin kayo mga resibo-resibo at yun din, isa pang bagay, siguraduhin yung i-save niyo yung mga resibo nyo. Dahil kasi end of the year, pwede niyo yan i-claim. As a Uber driver, parang independent contractor kayo where pwede kayo mag-claim ng mga bagay na para magkaroon ng extra tax break at hopefully may return kayo end of the year. Yeah. So, ang importante is yung may lagayan din kayo na like bili kayo ng folder sa dollar store, then lagay nyo lahat doon kung ano yung mga expenses nyo para pag mag-submit kayo ng income tax nyo, at least may mga deductions kayo. So, once na nakuha nyo na yun, tapos na? Hindi pa nga. Hindi ata doon. Nakuha na yung livery at lahat-lahat. Kala nyo okay na. Pero yung susunod naman dyan,